Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Sa himig po na inyong napapakinggan ay muli pong sumasayang papawid. Ang programang si Jesus ang buhay na pag-asa. Sa pangalan po ng ating pong pastor, Pastor Andy Rosari, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo, ng United Pentecostal Church Matnog, na inyo pong makakapili ngayon sa pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. At kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7 dito lamang po sa ating pong programang Si Jesus ang buhay na pag-asa, sa lahat po ng naabot ng frequency ng New Gen FM sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, maging dyan po sa Ticao Island, dyan po sa Kapul. Mga kapatid, saan man po kayo dako na lugar naroon ngayon, amen. Ano man po ang inyong mga kalagayan, pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat po sa paglalaan ng oras at panahon para ang salita ng Diyos ay atin pong pag-aralan at pagsalusaluhan. Hindi man tayo nagkikita personal, ganun pa man mga kapatid, amen, ang atin pong espiritu ay nagkakaisa upang pag-aralan, amen, ang mga salita ng ating Panginoon. Pagbati po sa lahat ng ating pong mga kapatiran dito po sa United Pentecostal Church Bulan. Amen. Sa tatlong congregation po na pinangasiwa ng ating pong Pastor Andy Rosari. Amen. Ang congregation po dyan sa Magsaysay, dyan sa Iquirino at maging dyan po sa Santa Remedios. Amen. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Mapagpalang umaga po sa inyo. Amen. At pagbati din po sa ating pong Pastor Andy Rosari and Pastora Maricar dyan po sa Iquirino at ang inyo pong buong family. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Amen. At salamat po sa Diyos sa matagumpay na ating pong joint fellowship sa ating pong first Sunday of the month, Sunday Worship Celebration. Kahapon, dyan po sa Iquirino. Salamat sa Diyos sa mga nagdalo sa ating pong mga panauhin. Amen. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. At nawa, hindi lang yun ang una at huli nating pagsasama, kundi maging hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon, magsama-sama po tayo mga kapatid. Amen. At alam po natin na malapit na po ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. At tayo ay patuloy na magbukas ng mga puso at hayaan natin na ang salita ng Diyos ang mangusap. Amen. O ang Diyos mismo ang makipag-usap o mangusap sa bawat isa sa atin. Pagbati din po sa atin pong mga kapatiran, amen, sa United Pentecostal Church Matnog. Amen. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon, mga kapatid. Magpatuloy lamang po tayo sa paglilingkod sa Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Pagbati po sa ating pong mga kapatiran dyan sa Manurabi Church, dyan po sa Hinablan Oriental. Amen. Mga kapatiran po natin dyan, maging sa sentro ng Matnog at dyan sa Kalintaan. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon, mga kapatid, at magpatuloy lamang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Pagbati din po sa atin pong mga Facebook Live viewers. Amen. Pagpalain po kayong lahat ng ating pong Panginoon, sa atin pong mga taga-subaybay, mga kapatid, sa atin pong Facebook Live. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Amen. Good morning, Sister Miyui Pereira. Good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And Sister Marilyn Wagas Ayok. Good morning po. Thank you so much for watching. And also Sister Zinaida Doctolero. Good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid. Praise God. And Brother Andy Orozco. Good morning po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa salita ng ating Panginoon. Amen. Ganon din po sa atin pong kapatid, Sister Christy Disoyo. Good morning. Dyan po sa Bakon. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Napakaganda po ng gawain po natin dyan sa Bakon. Amen. And Sister Margie Guitan Isiha, dyan po sa Santa Remedios. Praise God. Pagbati din po sa Gunillo family, sa Isiha family at sa Solidad family. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Amen. And Brother Andy Orozco, good morning. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon.
Praise the Lord. Amen. At Sister April Santos, a blessed Monday din po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. And Sister Cyrene Gotis, good morning din po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Rodora Bayugo, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Praise the Lord. Amen. At pagbati din po sa lahat ng atin pong mga kapatiran. Praise God. Praise God sa iba't ibang lugar. Amen. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Amen. At kung kayo po ay mayroong mga katanungan, amen, sa lahat po ng ating pong mga tagapakinig, amen, sa ating pong programa. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan tungkol po sa atin pong mga pinag-aaralan, amen, at kung kayo po ay mayroong mga prayer request, o kaya naman nais niyo pong magkaroon ng libreng pag-aaral ng salita ng Diyos sa inyo pong mga tahanan, pwede niyo pa akong tawagan o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po ang aking contact number. Malugod po nating ipaglilingkod sa inyo ang mga salita ng atin pong Panginoon, lalo na po kung kayo po ay kung kayo po ay taga Matnog at taga Santa Magdalena, pwede nyo pa akong tawagan, mga kapatid, at atin pong pag-aralan ang mga salita ng atin pong Panginoon, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Pagbati din po, mga kapatid, sa ating pong Facebook Live viewers, Sister Cherry Ikeda, dyan po sa UPC Japan. Good morning po. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Maging man po sina Sister Regine Chuji, sina Sister Christine, good morning po. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. Sister Elena Basco, Malapitan, thank you so much for watching from Guimaras. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Violi Bulado, thank you so much po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And Sister Beth Frenila, maraming salamat po sa inyo pagsubaybay. And Sister Ann Bison, good morning. Sister Jennifer Sonido, good morning din po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And Brother Ronald Galang Hipolito, pagpalain kayo ng atin pong Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Amen. At tayo po ay magpapatuloy sa atin pong programang si Jesus ang buhay na pag-asa. Patuloy lamang po natin buksan ang ating mga puso at isipan sa mga salita ng Diyos na atin pong pag-aaralan. Praise the Lord. Amen. Kung kayo po ay merong mga Biblia sa inyo pong mga tahanan, pwede nyo po akong sabayan sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa pagbabasa. Praise the Lord. Amen. Tayo po ay tuloy-tuloy na sa atin pong pagtatalakay. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Hilingin po natin sa Diyos ang kanyang gabay at patnubay sa atin pong pagtatalakay. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa napakagandang pagkakataong ito na kami muli ay mag-aaral ng iyong banal na salita. Salamat po, Panginoon, sa buong magdamag na pag-iingat, proteksyon sa amin pong mga kababayan, sa amin pong mga tagapakinig at tagapanood. Salamat po, Panginoon, sa buong magdamag na sila po ay iyong iningatan. Maraming salamat po, Diyos. Dalangin namin, Panginoong Hesus, patuloy po kaming samahan ngayon sa amin pong pagtatalakay. Mangusap ka po, O Diyos, sa puso at isipan ng aming mga taga-subaybay, tagapanood, Panginoon. Pagkaluban po sila, O Diyos, ang bawat isa sa kanila ay patuloy mo pong pagkaluban ng karunungan, kaunawaan, Panginoon. Amen. At patuloy mo pong ibuhos sa kanila ang saganang biyaya at pagpapala. Give us a spirit of knowledge, wisdom, and understanding, Panginoon, upang ang iyong mga salita, O Diyos, ay lubos naming maunawaan. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo, O Diyos, ng kagalingan ang may mga karamdaman. Bigyan mo po ng kapayapaan ang mga nagugulumihanan. Panginoong Hesus, Ikaw ang source ng lahat ng aming pangangailangan. To God be the glory. Purihin ka, O Diyos, luwalhatiin ka. Sa pangalan mo, Jesus, na aming nag-iisang Diyos at tagapagligtas. Amen.
Palain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. In 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 up to verse 17. So, mga kapatid, amen, atin pong pag-aralan ang salita ng Diyos na atin pong nabasa na meron pong pinamagatang 3 things to do while waiting the rapture. Amen. Ang binasa po natin, ito po ay patungkol sa rapture of the church. Ang Panginoong Hesus po ay muling babalik, mga kapatid, upang kunin ang kanyang mga hinirang o ang mga taong naglingkod, mga taong sumunod sa mga utos ng ating pong Panginoon. Amen. Paniwalaan man natin ito o hindi, muli pong babalik ang Panginoong Hesukristo sa oras na hindi po natin inaasahan at sa oras na hindi natin alam. Sapagkat ang Diyos lamang po ang nakakaalam kung anong araw, kung anong oras, kung anong buwan, kung anong taon siya muling babalik, mga kapatid. Amen. Ganun pa man, amen, hindi po natin yun dapat na ipangamba o dapat na ipag-alala sapagkat ang Panginoong Hesus ay mayroong pong mga utos. Amen. Mayroon siyang salita na dapat natin pong pagbulay-bulayan, sundin, alamin at sundin at isa pamuhay. Upang nang sa ganon, mga kapatid, amen, sa kanyang muling pagbabalik, amen, ay kanya tayong isama o tayo ay makasama niya, mga kapatid, sa kanyang piling sa buhay na walang hanggan. Ang muling pagbabalik ng Panginoon ay para lamang po doon sa mga taong naghanda. Para lamang po ito sa mga taong naglaan ng panahon, ng oras, ng lakas upang paglingkuran at sundin ang mga utos ng ating pong Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang muling pagbabalik ng Panginoon, ito po ay malaking dagok. Amen. Sa mga taong hindi naghanda, hindi naglingkod, hindi sumunod. Pero sa mga taong sumunod, ang muling pagbabalik ng Panginoon, ito po ay isang dakilang pagpapala, mga kapatid, sa buhay ng mga taong sumunod. Sapagkat, amen, ang pag-asa ng mga mananampalataya ay ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo ay kukunin, mga kapatid, hindi natin alam kung yan po ay aabutan natin, hindi natin alam, mga kapatid. Ganun pa man, ang isa sa pinakamahalaga na dapat nating pagtuunan ng pansin ngayon ay ang ating pong paghahanda, amen, sa kanyang muling pagbabalik. Sapagat ang pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid, siya lang ang nakakaalam at trabaho niya po yun. Pero tayo, mga kapatid, na merong iniwanan ang Panginoon na kanyang mga utos, kailangan nating maghanda. At ang paghahanda na yon, hindi po yan by family, hindi po yan by church, by religion, by sect, by denomination, hindi po. Ang paghahanda po sa muling pagbabalik ng Panginoon ay individual po ito. Individual po ang paghahanda sa muling pagbabalik ng ating pong Panginoon. Hindi natin pwedeng igarantiya yung ating paghahanda para sa iba. At yung paghahanda ng iba ay hindi natin pwedeng igarantiya para sa atin. Dahil tayo po mismo, amen, sa ating mga sarili ay kailangan maghanda sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po lingid sa ating pong mga kaalaman kung ating pong babasahin sa book of Matthew chapter 24, mga kapatid, the whole chapter of 24 ng Matthew, doon natin makikita, amen, ang mga palatandaan bago bumalik ang ating Panginoong Hesukristo. At yung atin pong tutunghayan, kung atin pong titingnan yan, mga kapatid, sapagkat mahaba yan, pwede nyo pong basahin sa inyong mga tahanan. Malapit, kumbaga, lahat po ng binanggit ng Panginoon, halos lahat po ay nangyari na. Halos lahat po ay nangyari na. So, ibig sabihin, naghihintay na lamang po tayo sa muling pagbabalik ng atin pong
Panginoon, mga kapatid. Amen. Kaya, number 1 na dapat natin pong tandaan, amen, habang tayo ay naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid, amen, dapat masunod natin ang utos ng Panginoon patungkol sa usaping kaligtasan. Ang sabi ng Panginoong Hesus, mga kapatid, amen, in John chapter 3 verse 3, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Mga kapatid, amen. Hindi, mga kapatid, hindi po relihiyon ang pagiging born again, kundi ito po ay utos ng ating Panginoong Hesukristo, na maliban na ang tao ay ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng langit. Hindi siya makapapasok sa kaharian ng langit na inihanda ng Diyos sa kanyang muling pagbabalik. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, ang pagiging born again ay utos ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sa verse 7 ng chapter 3 ng Book of John, ang sabi ng Panginoon, amen, huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo, kinakailangan ngang ikaw ay ipanganak na muli. So mga kapatid, ang pagiging born again, it is a must. Ito po ay kailangan. Hindi po ito, mga kapatid, optional, kundi ito po ay mandatory. Amen. Pero bago yan mangyari sa iyo, kailangan mong manampalataya, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo bilang nag-iisang Diyos at tagapagligtas according to Titus chapter 2 verse 13, na hintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Siya ang dapat nating sampalatayanan sapagkat siya ang dakilang Diyos at tagapagligtas ng ating mga kaluluwa. In according to Book of Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Ang dapat nating sampalatayanan, mga kapatid, dapat ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil siya po mismo ang nagsabi, mga kapatid, in the Book of Mark chapter 16 verse 16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Dapat ang hindi ay parurusahan. So, sa paglilingkod sa Diyos, kailangan natin, mga kapatid, pairalin ang ating pananampalataya. Pananampalataya na kung saan ito po ay magsisimula sa pakikinig at pakikinig ng mga salita ng ating pong Panginoon according to Romans chapter 10 verse 17. Ang pananampalataya, mga kapatid, ay nagmumula sa ating pong pakikinig at sa pakikinig ng salita ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kaya being born again, mga kapatid, it is not a religion, it is not a sect or denomination, it is a commandment, mga kapatid. It is a command from our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Amen. Kung sa usaping kaligtasan, hindi natin kailangan questionin ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat pagdating sa utos ng pagpapabautismo, sapagkat si Kristo po ang ating tagapagligtas, natural. Kung sino ang tagapagligtas, siya ang masusunod kung paano niya tayo ililigtas. Mga kapatid. Amen. So ang tao, bago niya iligtas, meron tayong gagawin. Mga kapatid, meron tayong gagawin. Pero yung ginawa natin, hindi yun ang magliligtas sa atin, kundi yung ating pagsunod, mga kapatid, sa utos ng tagapagligtas. Mga kapatid. Amen. Kasi may mga taong magsasabi, Pastor, ang kaligtasan natin ay biyaya ng Panginoon, hindi sa gawa natin. Yes, totoo po yun, hindi sa ating pong mga gawa. Ito po ay gawa ng Diyos. Amen. Pero, bilang tagapagligtas, bilang utos ng tagapagligtas, may gagawin tayo, mga kapatid, in response doon sa nais ng ating tagapagligtas. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakahalaga po na tayo po ay magpakalago sa pananampalataya, magpakalago, mga kapatid, magpakalago sa pananampalataya sa pamagitan ng ating mga panalangin,
at sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng mga salita ng ating pong Panginoon. Sapagat ito po ang tutulong sa atin upang tayo ay magkamit ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kailangan nating lumago sa pananampalataya, mga kapatid, sapagkat dyan po ay utos ng Panginoon, mga kapatid, na bilang mga mananampalataya, ang paglago, amen, ay hindi po yan accidental. Yan po ay talagang pinagtatrabahuan. Kaya ang sabi ng Biblia, mga kapatid, kung atin pong tutunghayan, dito po sa 2 Pedro, amen, chapter 3, 2 Peter chapter 3, verse 18, ang sabi po dito, datapot magsilagaw kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kailangan nating mabautismuhan, mga kapatid, o kailangan nating manampalataya. Amen. Manampalataya, magsisi sa ating mga kasalanan, mga kapatid, according to Acts chapter 2 verse 38, pagkatapos nating manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo bilang nag-iisang Diyos at tagapagligtas, kailangan nating magsisi sa ating pong mga kasalanan, sapagat ang lahat ng tao ay nagkasala. In the book of Romans chapter 3 verse 23, amen, lahat ay nagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, mga kapatid. Amen. So lahat ay nagkasala. And according to Romans chapter 6 verse 23, amen, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang kamatayan na ito, mga kapatid, ay tumutukoy, amen, sa Revelation chapter 21 verse 8, na kung saan ang kamatayan na ito ay ang kaparusahan doon sa dagat-dagatang apoy at asupre, ang impyerno, mga kapatid. Amen. Kaya ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kaparusahan doon sa impyerno. Ganun pa man, mga kapatid, kung tayo po ay mananampalataya, magsisisis tayo sa atin pong mga kasalanan, mga kapatid, tatalikuran natin ang atin pong mga pagkakasala sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Amen. Praise God. Ang Diyos po ay mahabagin, mga kapatid. Amen. Kaya nga sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. So, ang Panginoon, hindi niya nais na ang lahat ay mapahamak, kundi ang nais ng Panginoon, ang lahat ng mga tao ay magsipagsisi. Mga kapatid, talikuran natin ang ating pong mga kasalanan, ang ating pong mga ginagawang kasalanan sa harapan ng Panginoon. Talikuran na natin yan, manampalataya tayo sa Diyos at sa Kanyang salita. Amen. At talikuran natin ang ating mga kasalanan. At pagkatapos yan, mga kapatid, amen, kailangan nating mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. According to Book of Acts chapter 2 verse 38, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So mga kapatid, bago tayong bautismuhan, ang kailangan natin manampalataya, magsisi, amen, at tayo ay magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Doon lamang magaganap, mga kapatid, ang ating pong kapanganakan, muling kapanganakan, amen, praise God, sa tubig, sa bautismo, sa pamagitan ng bautismo sa tubig, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Napakahalaga po yan, mga kapatid, napakahalaga po yan, sapagkat yan po ay utos ng Panginoon na kailangan nating ganapin,
kailangan nating sundin, mga kapatid. Praise God. Purihin ang pangalan ng atin pong Panginoon. Napakahalaga na sa atin pong paghihintay ng muling pagbabalik ng Panginoon, magkaroon tayo excuse me. Kailangan natin, mga kapatid, amen, maghanda, praise God, sa muling pagbabalik ng atin pong Panginoon. Amen. Praise God. Ang kailangan natin, paghandaan ang mga bagay na ito, amen, sapagkat nais ng Panginoon na tayo ay maligtas, ayaw niya na ang lahat ng tao ay mapahama. Mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Mahal nga ng Diyos ang tao. Ang problema nga lang, ang tao po ang hindi nagmamahal sa Diyos. At ang tao ay masyadong busy sa kanyang pansariling kapakanan, pansariling pakinabang at interes lamang. Masyado silang busy, masyadong busy ang mga tao sa mga material na kapakinabangan. Mga kapatid, kung tayo ay naghahanda ng ating future, bakit hindi natin paghandaan yung future ng ating mga kaluluwa? Amen. Binubuhos mo ang iyong lakas, ang iyong oras, panahon para sa pagtatrabaho, mga kapatid, para sa future na pangailangan. Amen. Kung paano tayo naghahanda sa ating kinabukasan, dapat meron din tayong paghahanda sa future ng ating mga kaluluwa. Tandaan natin, ang buhay natin dito sa mundo ay pansamantala lamang, mga kapatid. May hangganan po ang buhay natin dito sa mundo. Pero ang kaluluwa natin, wala po itong hanggan. Walang hanggan po, mga kapatid, ang ating pong mga kaluluwa. Kailangan nating maunawaan at maintindihan, mga kapatid at mga kaibigan, na meron pong eternidad na sa atin ay naghihintay. Meron pong eternidad pagkatapos nitong buhay natin sa mundo. Whether we like it or not, mga kapatid, paniwalaan man natin ito o hindi, mayroon pong eternidad tayong, kumbaga, naghihintay sa atin. At yan ang kaluluwa natin, mga kapatid, ay kailangan natin, praise God, na bigyang pansin sa buhay na ito. Amen. Huwag lang tayong mag-focus sa mga material na bagay. Kaya sabi nga, mga kapatid, ng Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat lumalabas sa bibig, sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos, mga kapatid at mga kaibigan. Huwag lang natin isipin ang atin pong hinaharap, praise God, sa mga material na bagay. Kundi bigyan natin ng pansin yung atin pong kaluluwa. Amen. Kaya sa ating pong paghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon, amen, kailangan ihanda natin ang atin pong mga sarili, ihanda natin ang atin pong mga kaluluwa sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kung hindi man natin maabutan, amen, ang muling pagbabalik ng Panginoon, meron pa rin tayong dapat paghandaan. Walang iba kundi ang ating kamatayan. Sapagkat ang kamatayan at ang muling pagbabalik ng Panginoon, wala pong nakakaalam nito. Amen. Hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. Hindi rin natin alam kung kailan darating ang ating kamatayan. Sapagkat according to Hebrews chapter 9 verse 27, as it is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. So ang Diyos po ay naglaan, nagtakda ng kamatayan sa sangkatauhan. At pagkatapos ng kamatayan na yan, ay paghuhukom, mga kapatid. Kung hindi man natin abutan ang muling pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid, amen, yung kamatayan
ang dapat din nating paghandaan. Kaya nga doon sa binasa natin mga kapatid, sa muling pagbabalik kasi ng Panginoon, meron pong dalawang klaseng tao. Yung isa, kukunin. Yung isa, mga kapatid, iiwan. Basahin natin uli mga kapatid yung ating key verse kanina. Mga kapatid, sa verse 15, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Yung nangatutulog dito mga kapatid, ito po ay tumutukoy sa mga namatay mga kapatid. Sa verse 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. So ang mga mananampalataya na sumunod sa Diyos, naglingkod sa Panginoon, mga kapatid, amen, na namatay na sa muling pagbabalik ng Panginoon, sila po ang unang kukunin ng Diyos. At pagkatapos po niyan, yung mga nabubuhay pa na naglilingkod sa Panginoon, amen, tapat na naglilingkod sa Diyos, sila po ay sunod na aagawin ng ating pong Panginoon, kukunin ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya wala pong problema kung abutan man tayo ng kamatayan habang tayo naglilingkod sa Diyos, abutan tayo ng kamatayan, hindi natin maabutan ang muling pagbabalik ng Panginoon, no problem. Wala pong problema yon. Ang mahalaga, naglingkod tayo sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, anuman ang mauna, ang muling pagbabalik ng Panginoon o ang ating kamatayan, anuman ang mauna dyan, ang mahalaga, naglingkod ka sa Diyos. Ang problema mga kapatid, amen, kapag hindi ka naglingkod sa Diyos, hindi ka sumunod, hindi ka nanampalataya, hindi ka nagsisi sa iyong mga kasalanan, namumuhay ka lagi sa kasalanan, bisyo at mga kalayawan, hindi ka nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, amen, hindi ka naglingkod sa Diyos, yun ay malaking dagok para sa iyo. Amen. Ganun pa man, kung tayo ay maglilingkod sa Diyos ng may katapatan, meron po tayong buhay na walang hanggan na naghihintay para sa atin. Amen. Purihin ang pangalan ng ating pong Panginoon. Maraming salamat po mga kapatid. Marami pa sana tayong mga talata na babasahin. Ganun pa man, umabot na po tayo sa takdang oras, mga kapatid, ng ating pong pagtatapos. Amen. Tayo po ay manalangin mga kapatid sa ating pong pagtatapos. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo, maraming salamat po, Panginoon, sa napakagandang pagtatalakay na ito, na kung saan ito ay magsisilbing paalala sa amin pong lahat, sa bawat isa sa amin, sa aming mga taga-subaybay, taga-pakinig, taga-panood. Ito po ay magsilbing paalala, Panginoon, sa bawat nakikinig ngayon. Panginoong Yesus, pagkaluban po ang bawat isa ng karunungan, kaunawaan, amen, at kaalaman tungkol sa bagay na ito, upang nang sa ganon ang bawat isa na nakikinig, nanunood, ay magkaroon ng hangarin, amen, na ikaw ay paglingkuran, sumunod sa iyong banal na salita, sapagkat merong kaming kailangang gawing preparasyon sa iyong muling pagbabalik. Panginoon, hindi namin alam kung kailan ka muling babalik, hindi rin namin alam kung kailan ang aming takdang kamatayan. Ganun pa man, O Diyos, kami nagpapasalamat na sa pamamagitan ng ganitong pangangaral, kami po ay napapaalalahanan at ito po ay aming mapaghahandaan habang kami ay nabubuhay at habang may panahon pa na iyong ibinibigay sa bawat isa. To God be the glory, Panginoon. Amen. Patuloy mo kaming turuan na sumunod sa iyong mga salita upang kami ay makapaghanda sa aming eternal na buhay. Maraming salamat, Panginoong Hesus. Purihin ka. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name. Amen and amen.
Praise the Lord mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, salamat po sa lahat ng mga nanood, salamat po sa lahat ng mga nakinig ng atin pong episode na ito. Pwede nyo po itong i-share mga kapatid. Praise God sa inyo pong mga kakilala, kaibigan at kamag-anak na nais nyo pong mabahaginan ng salita ng Panginoon. Hindi ko man po mga kapatid maisa-isa ngayon na mabati ang atin pong mga viewers, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyo sapagkat limitado po ang atin pong oras ngayon. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig. Nawa tayo po ay merong natutunan ngayon. Kung kayo po ay may mga katanungan sa atin pong mga napag-aralan, tawagan nyo lamang po ako o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po ang aking pong contact number. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog. Lagi po nating tandaan, wag na wag po nating kakalimutan. Kailangan nating maganda, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone.